politika na. Pero ang layo naman yung reasoning. Dalawang poles pinagkabit, nakakatawa na yon, walang maniniwala sa ganon. Connected. Salamat po. Ako si John Kasama niyo kami Abinis, sa laban. vlogger ng Cebu. Maliit lang ako na vlogger. Bakit andito ako? Dahil gusto nilang patahimikin ang boses ng maliliit na vlogger, ang boses ng bayan. Bakit kami tinatarget? Ang daming magnanakaw, ang daming mga adik, mga krimen. Bakit ang taong nagsasalita na ayaw ng korupsyon? Ang HOR natin ngayon, hindi na yan legislative body na purpose ng mga tao na gumawa ng batas. They are already weaponized to silence us. Look at HOR, look at the congressman. Anong meron? Komunista, mga terorista, mga criminal, convicted criminal. Bakit kami ang tutuliksain kung meron ng convicted criminal, meron ng klaro na mga terorista, mga komunista sa loob ng HOR. So, nakikita natin ngayon na ang ating gobyerno wala ng demokrasya. Ang ating karapatang magsalita, yun na ang last line of defense. Ang 40 na target nila is not the 40. That is to intimidate every Filipino na nagagalit. I am not voicing my opinion. I am representing the voice of the Filipino. Mga pising yawa mo! Mga pagkamugnaong! Maabot na po, eleksyon na naman! Pira ninyo, pamili ng boto ng bayan, naghirap na yung bayan! Mga walang niya kayo, mga putang ina nyo! Ikaw lang, alam nyo, andito ako dahil nagkaisa yung mga vlogger. Pero handa akong makulong. Kung kailangan nilang patayin ako, patayin nila ako. Dahil everyday depressing na nakikita natin dito sa Pilipinas. Puro addict, puro magnanakaw. Yung ating 6.3 million nanakawan nila. Ang last na respectable ngayon na department nasa Supreme Court. The legislative department is already weaponized against the Filipino people. Ang executive department are all cowards and lahat magnanakaw. Marami dyan siguro nananahimik lang. Pero pag natahimik ang mga vloggers, ang mga individual na tulad ko, walang pag-asa ang Pilipinas. Hindi natin ito laban. Laban ito ng mga anak natin at mga apo natin. Hindi tayo atras. Pwede nilang patayin yung 40 na pero hindi tayo mapapatahimik. Darating ang panahon, pupunta kami sa Congress at hindi lang 40. Yung mga followers ng 40 na vloggers, pupunta kami dyan. Darating tayo dyan. Galit ang mga taong Pilipino sa mga kaipukrituan, mga magnanakaw na HOR. Huwag natin iboto lahat ng sumusuporta sa administration na to. Huwag nating iboto. Yun ang kinatakutan nila, kaya patatahimikin nila tayo. Yun ang mensahe ng mamamayang Pilipino. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang mga Bisaya. I from Cebu. Thank you. Thank you. Sir JM! Magandang hapon, magandang tanghali sa inyo. Nandito tayo para questionin yung motibo nitong House of Representatives. Unang-una, bakit kami pinagpipintangan na tumatanggap ng pera galing sa mga drug lords, mga narco sinasabi, at ganoon din sa mga pogo. Ang tanong lang naman simple, diba? Sino ba ang mga nagbago ang buhay? Diba? Sino yung mga naka-bulletproof ngayon? Sino yung mga nagsusuot ng mga milyong-milyong halaga ng alahas? Sino yung mga nagsusuot ng mamahaling mga accessories? Mga bag, sapatos, sinturon, damit. Diba? Kung ikaw ay naglilingkod sa taong bayan, nagseserbisyo ka, dapat marunong kang mahiya, di ba? Kami ang pinagbibintangan na tumatanggap doon sa mga sindikato. Hindi kaya kayo, yung sinasabi ninyo kami ay tagapagtanggol,
ng mga narko at saka ng mga pogo, hindi kaya kayo ang mga narco politician? Di ba? Tignan ninyo yung mga sarili nyo. Tignan ninyo kung ano yung binibitang nyo sa amin, kayo yan. Di ba? Nagtatago kayo, ha? Sa power ng lehislatura. Kung meron kayong ebidensya laban sa amin, bakit hindi kayo mag-file ng kaso? Para yan ay masagot namin. Ano ang motibo ninyo? Gusto nyong ipakulong kaming lahat. Ha? Gusto nyong ipakulong kami hanggang matapos ang eleksyon. Bakit? Para hindi namin mailantad ang mga kabulukan ginagawa ninyo, ang mga pag-aabuso na ginagawa ninyo sa inyong tungkulin, yung mga pagnanakaw ninyo. Kaya kami nandito para questionin itong mga ginagawa ninyo, kung ano yung motibo ninyo. Kaya kami nandito. Akala ninyo, basta-basta kami kakagat sa mga inilatag yung pain. Yung inilatag yung lambat, walang silbi. Walang silbi. Nagpauto na naman kayo. Akala nyo maiisahan nyo ang mga vloggers. Akala nyo ang mga vloggers kapareho nyong syunga. Yun po. Hanskol Pinoy! Hanskol Pinoy! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga, nagulat ako bakit ako nakasama dito. Pero sabi nga natin, hindi tayo tatahimik sa mga kupal na to. Hindi kami natatakot kaya hindi kami sumipot. Ginamit lang namin yung utak namin dahil hindi nyo kayang dinlangin ang mga may totoong pakay sa tunay na magandang mangyayari sa Pilipinas. Hindi kami maging tau-tauhan nyo dyan at hindi rin kami papayag na putang ina gawin nyo kami, bubulihin nyo lang kami dyan for yes or no. Pero alam naman namin, ang tunay nyong pakay lang, contempt kami hanggang matapos ang eleksyon. Wala kayong ibang gagawin dyan. Hindi kami pwede magpaliwanag. Tapos sinasabi nyo kanina, natatakot kami. Hindi po kami natatakot sa inyo. Ang kinakatakutan namin, yung hindi namin maibigay, yung side namin pag tinatanong nyo kami. Dahil lahat na lang ng tinatanong nyo, walang karapatang sumagot sa inyo. Tandaan nyo po, ang taong may pinaglalaban para sa bayan, kahit sa inyo, hindi kami matatakot. Yan ang tunay na laban. Yan ang gusto namin ipamana sa mga kabataan, sa mga anak namin, sa apo namin. Kung hindi nyo kami kayang bigyan ng respeto, kami, rumirespeto pa rin kami sa inyo, pero hindi na, tapos na. Pinutol nyo na yung maikling sinulid na nagbibigti sa atin. Pero sasabihin ko lang sa inyo po, hindi kami susuko, hindi kami luluhod sa inyo. Ilalaban namin kung ano ang kailangang ilaban para sa bayan natin. Thank you. Dada, please. Ay, Kati Binay. Magandang